Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po si Steph Vicente at ito pong muli ang programang Global na Tayo. At para masubaybayan nyo po ang ating programa, nakikita po natin sa crawler sa ating screen sa live streaming ay maaari nyo lamang pong i-search ang Radyo Pilipinas World Service sa search bar sa Facebook. Meron din tayong replays sa YouTube at para masubaybayan din po yung mga replay natin ay search nyo rin po sa ating YouTube channel, no? Yung ating YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service. At bukod sa Facebook at YouTube, meron din tayong online audio live streaming, no? At yan ay sa pamamagitan ng ating Evox PBS receiver app na pwedeng ma-download kung kayo po ay naka-Android, ay pwede nyo pong i-download ito sa Google Play Store. At kung kayo naman po ay naka-iPhone, no, kung kayo po ay gumagamit ng iPhone o naka-iOS po, ay pwede nyo naman pong i-download ang Evox PBS receiver app sa App Store. Ayan. So marami tayong mga pag-uusapan ngayong araw na ito at dahil alam naman po natin na ang mandato po talaga ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ay makapaglingkod sa ating mga kababayan na nasa ibayong dagat, partikular ang ating mga overseas Filipino workers o OFWs ay amin pong minarapat na imbitahan pong muli dito sa Radyo Pilipinas World Service ang ating Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Kasi last week ay meron silang inilunsad no na 10-point agenda na dapat malaman po ng ating mga OFWs para meron na pong mga pwedeng abangan no na mga programa at intervention po na manggagaling po sa pamahalaan. At makakasama po natin muli dito sa programang Global na Tayo, walang iba kundi si OWA Administrator Patricia Yvonne P.Y. Kaunan. Admin Kaunan, welcome po muli dito sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Chef, good morning po at good morning sa lahat ng nakikinig po. Alam ko maraming nakikinig dito, lalo na yung ating mga OFWs. Pagbati po mula sa OWA. Ayun. Kaya po namin kayo naimbitahan muli kasi nalaman po namin na inilabas nyo na po itong tinatawag na Alagang OWA 10-point agenda na syempre very crucial po na malaman ng ating mga kababayan abroad. So, ano po ba itong Alagang OWA 10-point agenda na ito, Admin? Steph, simulan ko muna sa actually itong araw na ito ay ikatlong buwan ko na po as OWA administrator. Mm-hmm. At minarapat po natin na hindi maglabas agad ng 10-point agenda nung pagka-appoint natin. Kasi gusto ko muna makita talaga ano yung mga ways na ma-improve yung OWA. Mm-hmm. At ito ay nakita natin not only through our actual immersion, no, but yung pag-uusap natin sa mga OFWs, lalo na yung sa social media, kasi maraming nagme-message sa akin, maraming humihingi ng tulong. Sa ngayon, Steph, alam nyo, mga kababayan, nagkaroon lang kami ng mid-year planning. Doon nakita namin ang number ng ating mga
kababayan na natutulungan na ng OWA. At milyon ito, Steph. Mm-mm. Pero nararamdaman ko rin na meron ding mga ways pa para mag-improve yung OWA or areas of improvement. No? So unang-una ho sa lahat, dito sa Alagang OWA, 10-point agenda, ang gusto ho namin sana, number one, marami pong nagsasabi, nahihirapan sila, Steph, makontak yung OWA. Nahihirapan sila na makausap or humingi ng tulong sa OWA. Sa amin no, sa OWA, meron tayong hotline na 1348. Meron din tayong 17 regional offices. Meron din tayong 42 na overseas offices. Pero sa tingin ko at base sa numero, ay kailangan pa namin lalong palakasin ito. Mm-mm. So what we're going to do together with the DMW is to ensure na mas marami pa ang personnel, no, na ma-assign sa ating call center na may actual experience, hindi lang warm bodies, no, hindi lang tao, kundi tao na merong kakayahan na ma-address yung concerns ng ating mga kababayan. So una sa lahat, yun ang gusto naming improve, yung serbisyong may puso, Alagang OWA, at ito ay ano namin sa mga call centers natin na ilalagay natin, meron na tayo ngayon pero balak natin itong palakihin. Ayan. Actually, pina-flash din natin, no, sa ating screen ang 1348 na hotline ng OWA. So, eto, nabanggit yun na po yung sa Agenda 1, which is yung Alagang OWA. Eto, matanong ko na lang po, no, kasi medyo iisa-isain, hihimay-himayin po natin itong 10 agenda na ito. Admin, ano naman po yung kumbaga laman naman nung agenda 2, kasi nalaman po namin na yung second agenda po, no, dun sa 10 inilabas na agenda is regarding naman po sa health and wellness. Ano po ba yung mga interventions o programs ng OWA na nakapaloob po dito sa agenda 2? So first time ko to sasabihin on screen kasi dapat i-launch pa lang namin to sa September, pero marami na nagtatanong dito. Alam mo, ang hindi alam ng mga kababayan natin na siguro bigay ko muna yung sitwasyon ngayon. Marami sa mga kababayan natin ang humihingi ng tulong medical sa OWA, no? Ang hindi alam ng mga kababayan natin, limitado yung pondo pagdating sa medical na ibigay sa OWA. So una sa lahat, kailangan namin ng suporta mula po sa Kongreso para bigyan kami ng sapat na pondo dahil napakarami pong OFWs ang humihingi ng tulong medical sa OWA. Pero before pa niyan, no, at syempre yan namang sa budget isang proseso na kailangan pagdaanan, kami ay nakikipag-ugnayan na sa DSWD. Magkakaroon nga kami ng MOA signing din with PCSO at syempre, no, tuloy naman ang ugnayan natin sa Department of Health at sa sarili nating OFW hospital na being managed by the Department of Migrant Workers. Ang importante po ay access ng ating mga kababayan sa kalusugan, no, sa programang kalusugan ng ating Pangulo na paulit-ulit na kung sinasabi na pagdating ho sa mga DOH hospitals ay zero billing. Pero marami ho tayong mga kababayan na kailangan pa rin ng pambili ng gamot, kailangan pa rin ng iba't ibang, no, medical assistance. So meron naman yung OWA, pero ako na mismo nagsasabi limitado. So ano yung pwede namin gawin? Ito pong Setyembre ay sisimula namin i-convert yung iba naming facilities into Alagang OWA centers. Ano po ito? Ito po ay libreng laboratory testing, at saka serbisyong dental services, at saka sa mata, at sa mental health counseling namin. Kasi kailangan na po ring tulungan yung ating mga kababayan pagdating sa kalusugan. Ang focus talaga is wellness. At so maglo-launch kami ngayon dito sa Pilipinas. Pero dahil sa pag-ikot natin, nakita rin natin at sumasang-ayon tayo sa ating mga senators and congressmen
na kailangan ng added service sa ating mga bahay, kalinga, or shelters abroad. So itong kakagaling ko lang po kahapon sa Jeddah at nagkaroon kami ng pag-uusap kung saan pinag-uusapan namin ng Department of Migrant Workers na lagyan ng serbisyong medical. Ibig sabihin, pagdating sa shelter ay mag-undergo sila ng physical examination at malaman na ang kung meron ba sa kanilang kailangan ng medical assistance. Doon pa lang, ganun pa lang kaaga, bago pa lang sila bumalik. So maaasahan nyo sa OWA na magfo-focus kami on healthcare. Unang-una, magkakaroon kami ng endorsement sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para ma-access ng ating mga OFWs ang kanilang ang medical services ng iba't ibang ospital ng gobyerno. Pangalawa po is, nagre-review po kami ng programa ngayon at tinitingnan po namin kung kailangan bang itaas yung medical assistance na in the form of financial assistance na bibigay sa ating mga kababayan. Pangatlo ay antabayanan. Ito, very excited ako. Yung Alagang OWA Center kung saan magkakaroon ng free laboratory exam, consultation ng ating mga OFW members. At pang-apat na, labigyan ko na ng konting nasa pipeline din natin dito sa programang ito ang access ng OFWs sa libreng gamot o murang gamot through Alagang OWA Botica all over the Philippines. So yan po ay sinasabi ko nga, very ambitious, very mabigat na trabaho, pero yan ang kailangan kasi nireview ko yung mga requests, Steph. Mostly medical yung kailangan. Ang hindi alam po ng mga kababayan natin, minsan kasi, Steph, sinasabi nila na ang OWA, pag viral lang yung nag-aakto. Hindi ho totoo yan. Ako na ho mismo magsasabi sa inyo. Nagba-viral ho yun kasi syempre yung iba nating kababayan, pinopost nila mismo yung kanilang inaing. Ang OWA po kasi, hindi kami pwede mag-post ng tinutulungan namin nang walang permiso nung tinutulungan. So, nung nag-review po kami ng numbers, halos lampas 5 milyon na ho ang natulungan ng OWA this year. At ang road nga namin, itong Alagang OWA, ang goal po namin is 10 milyon OFWs at pamilya nila ang natutulungan natin every year. So, sa pagre-review ko ng concerns ng ating mga kababayan, mostly talaga po sa kalusugan pa rin, Steph. And ito yung kailangan na nating i-address. Pero aminado kami, hindi namin kaya ito mag-isa. Kaya yun nga, makikipag-partner tayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, including of course, lagi naman nating kasama ang Department of Migrant Workers, OFW Hospital. Pero na-mention ko na yung DSWD, PCSO at Department of Health. Ayan. So may mga abangan pala tayo. Itong Alagang OWA Centers at yung Alagang OWA Botica. Ayan. May mga meron ng pa-teaser si admin sa atin regarding sa mga new initiatives na yan. Yung Agenda 3 naman po, admin, is yung expanded program benefits. Ano po ba itong mga palalawigin na benepisyong ito, admin? Steph, 43 years na ang OWA. 43 years na rin na 200,000 at 100,000 at 20,000 ang benepisyo. Panahon na reviewin at itaas kung anong dapat itaas. Pangalawa, pagdating sa edukasyon, kailangan natin dito rin ang support ng ating Kongreso, madagdagan ang pondo ng OWA. Dahil sa lagay ngayon, ang OWA scholars po ay less than 30,000. Napakalaking numero na yan. Pero mapapansin ninyo, maraming susunod sa medical, ang susunod na concern sa OWA, hindi ho daw nakakakuha ng scholarship or tulong ang mga anak ng OFWs. Kasi nga po, limitado yung pondo, 30,000 lang ang nabibigyan namin ng tulong. At sa tulong po ng Kongreso, gusto ko sana namin, Steph, mas malaki pa ito, mas marami. So, ang ginagawa natin, nire-review natin yung programa bawat isa, tinitingnan natin paano ito palalakihin, pagagandahin, paano ito mapapabilis yung pagbibigay. Kasi, oo nga, maganda nga yung mabibigay, pero buwan naman ang aantayan bago makuha. Mali rin yun.
kailangan din i-review yung tinatawag sa OWA na MOIs or Memorandum of Instructions. Yung iba, Steph, siguro kasing tandaan mo na yung ibang MOIs, no? And kailangan tingnan kasi kailangan pabilisin. Pangatlo, importante rin ma-take note doon, hindi lang dapat mas malaki, hindi lang dapat mas mabilis. Siguro isama ko na sa number 3 yung number 5. Yung accelerating digital transformation. Sa mga susunod na araw or sa susunod na within 2 weeks ay ilo-launch na namin yung fully automated or fully digital na pagre-renew ng OWA membership. Importante ito kasi kailangan ng mga kababayan natin na mabilis ang proseso ng pag-online ng renewal ng kanilang membership. Kasama na dito, kasi ngayon online na yung part na yan, Steph. Pero kasama na dito ang fully online payment. So, ibig sabihin, kahit yung inyong mga digital wallet, katulad ng GCash, Maya, katulad ng mga online banking ninyo, at even credit cards can be used for renewal of OWA membership. At parang napahagingan na din yung ating L4, pero meron pa po ba kayong ibabahagi, admin, regarding dun sa Agenda 4, which is yung OWA membership, kasi nabanggit na yung digitalization part. So meron pa po ba itong kumbaga ibang component pa yung Agenda 4? Sa mga sumusubaybay sa amin sa OWA at sa akin na rin po, ay alam nila na talagang pinupush ko, Steph, yung membership sa OWA. Kasi yan naman talaga ang core ng OWA, no, ng ahensya na ito. 43 years nang existing at meron talaga tayong mga programa sa iba't ibang mga miyembro natin. Steph, yung unang 10 buwan na na-launch. So 10 buwan na na-launch yung e-card, Steph. Yung first 8 months, nagkaroon po tayo ng number from July 2024 hanggang April 2025. 83,357 e-cards issued na po tayo. Simula po nung pumasok po ako sa OWA mula sa DMW, May of 2025, hanggang August of 2025 or 3 buwan, Steph, 97,306. So talagang nag-accelerate ngayon ang membership card issuance at kaya nga nagka-caravan tayo, nagro-roll out tayo ng e-card printing sa mga pili na mga regional offices at saka mga overseas offices. Nakikita ko yung pangangailangan ng ating mga OFWs dito sa e-card. Ano ba itong e-card? It's a government ID, but at the same time, ito na nga yung dinagdag kong component, Steph, no? Marami sa mga kababayan natin ang sinasabi, nararamdaman ko lang yung OWA pag may problema ako. Gusto ko sabihin sa mga kababayan natin, initially, yun dapat talaga yung OWA. Yun ang batas ng OWA. It's a welfare fund. Hindi siya katulad ng SSS na magbibigay ka buwan-buwan dahil pension siya, Steph, di ba? Yung katulad ng GSIS or SSS. Ang OWA is a welfare fund. 50 pesos lang po ang membership per month or ang $25 para sa 2 taon. Kaya hindi ho yung pag naghulog kayo magkaka-pension kayo after. Yan po ay sa SSS at kami nga ng SSS mag-uusap din kami kung paano namin nag-uusap na kami kung paano namin palalakasin pa yung serbisyo ng parehong ahensya. So pagdating sa OWA, sabi namin kailangan maramdamin din ng mga OFWs kahit na wala silang problema kasi Steph, sa totoo lang, mas marami namang walang concerns na OFWs. Naha-highlight lang yung meron pero mas marami yung okay naman yung kanilang very successful, okay naman yung kanilang employment, no? So, ito yung e-card. And itong e-card, launching namin, sabi nga ng iba, inuunahan ko na, launching namin yan dapat September 25, Steph, nakakasana yan. May pa lang nakakasana. Bakit September 25? Kasi inaantay natin
yung mga iba't iba pang diskwento and privileges from the private sector at ibang partners natin para sa OFWs. So kung maaalala niyo yung Pag-ibig Loyalty Plus Card, ganyan yung ino-offer natin sa OFWs, pero may kasamang diskwento rin abroad mula sa iba't iba nating mga partners. So na-excite yung ating mga kababayan. Yung iba, Steph, nagsimula na kasi yung diskwento ng August 1, kaya nilaunch natin yung ibang partners na discount. Pero yung aming first full blast na anunsyo pagdating sa mga ano-ano bang mga diskwento at privileges na makukuha sa OWA e-card, yan ay maasahan ninyo mga kababayan sa September 25. Kasama dyan, of course, yung access dito nga sa Alagang OWA Center na itatayo natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ayan. Isunod na po natin, Admin, yung Agenda 6, which is yung crisis preparedness. Ano po yung mga interventions ng OWA regarding this? Diyan kilala ang OWA, especially abroad. No? May digmaan abroad, nasa gitna agad ang OWA para sunduin ang ating mga kababayan, magbigay ng serbisyo. Yan ay ginagawa, Steph, kasi mandato yan ng OWA, nakalagay talaga sa batas na kailangan ang OWA ang tumulong sa ating mga kababayan sa gitna ng mga kalamidad, sa gitna ng crisis, global emergency. Nandun yun sa batas. No? So gusto natin, first and foremost, strengthen natin yung teams natin ng quick response teams natin or QRTs sa iba't ibang lugar, no, abroad. So nandiyan yung capacity building, personnel kailangan. Pero pangalawa din diyan, pinaka-importante dito sa Pilipinas. Alam nyo, kasama sa mandato po ng OWA yung pamilya ng ating mga OFWs. At alam nyo naman na sa isang taon 30 or 25 to 30 na bagyo ang sinasalubong natin, Steph. And hindi lang 'yan, nasa topic na rin naman, palaging may baha. No? So, dito nagkakaroon ng problema kung isipin nyo, bakit nandun pa rin yung OWA? Kasi yung mga kababayan natin abroad, mga OFW, breadwinners yan. So, syempre, ang concern nila, Steph, pag nabaha yung lugar nila, kamusta yung pamilya nila? Kamusta yung bahay na pinundar nila? So, ang OWA, nandun kami, hindi naman namin masusolusyonan lahat ng problema, pero gusto namin kami ang isa sa una, syempre kasama ng iba't ibang ahensya at LGUs na magbigay ng suporta sa ating mga OFW families. So nandito kami para magbigay ng, sabi ko nga, yung aming soup kitchen, pagkain na mainit, internet agad, kumbaga quick response yun, Steph, internet, charging station, soup kitchen, at syempre nandyan na rin yung tulong pinansyal, at tulong tungkol sa food packs. On the way nga ako ngayon dahil merong mga itong latest na naging baha, makapagbigay tayo agad ng tulong sa mga pamilya ng OFWs. At ito pong Agenda 7, no, isang mahalagang, siguro masasabi natin na isa sa mga pinakamahalagang agenda dahil meron tayong National Reintegration Network. So, Admin, ano po ang mga dapat abangan regarding dun sa Agenda 7, which is yung reintegration po? Palalawigin natin yung pagkikipagtulungan sa TESDA. Nandiyan na naman si Sec Kiko at lagi natin siyang nakakausap. Kasama of course si Sec Hans ng DMW. Ang importante, meron kasi ang OWA kilala, Steph, na magbigay ng scholarship para sa mga dependents or anak. Pero meron din kami mga programa na nagbibigay kami ng tulong, training, no, sa mga vocational courses or para sa mga seafarers, additional training. Ang gusto sana natin for reintegration, Steph, simplihan ko na lang, Steph. Hindi ako natutuwa na na-train lang yung tao. Kailangan na-train at natulungan magnegosyo or na-train at ipinasok sa trabaho. Dapat scholar ka na, may trabaho ka pa. So itong programa na ito, magagawa yan sa pakikipag-ugnayan sa TESDA at saka sa DMW na pareho naman nating kinakausap na para dito. So, imagine mo yung ating mga kababayan na domestic workers, napipilitan silang paulit-ulit na kahit na minsan na distress na sila, may nangyari sa kanilang masama, Steph, na
Mm. Ayun, medyo napuputol tayo. Napipilitan silang bumalik, no? Kasi ngayon is magkaroon tayo ng i-train natin sila, either caregiver or housekeeper or kung ano pang gusto nilang training under sa NC2 ng TESDA, no? Vocational courses. Pagkatapos sila mag-caregiver, Steph, bigyan Mm. natin sila ng option. Yun kasi yung wala sa kanila eh. Wala silang option. Wala silang choice. Kaya sila pumapasok doon. So bigyan natin sila ng option. Nagtapos ka ng caregiving, ipapasok namin ka, mamili ka, gusto mo ba sa Pilipinas or gusto mo sa abroad. So kompletong tulong patungkol sa reintegration. Naniniwala kasi ako sa practical na solusyon. Mm. I-add ko pa rin dyan na alam namin sa OWA na habang nagtitraining yung isang tao, kailangan din ng tulong pinansyal. Bakit? Kasi hindi naman pwedeng itigil, di ba Steph, ang pagiging breadwinner. Mm. Oo, so inaanuhan natin tong programa na meron din tayong maibigay na allowance sa kanila habang nagtitrain sila para naman nakafocus talaga sila sa training. Um, yung Agenda 8, siguro lalaktawan na po natin kasi nabanggit nyo na po kanina yung mga partners po regarding sa mga programa na dapat abangan po sa OWA. Punta naman po tayo dun sa Agenda 9, which is yung pagiging gender responsive. Patungkol saan naman po ito at ano po yung nilalaman nito, admin? Nasa batas din yon, Steph. Nasa batas na dapat ang OWA at ginagawa naman, no? Pinapalawig lang natin ito. Steph, prangkahin ko na, dapat ang OWA hindi namimili kung sino ang binibigyan ng serbisyo pa sa miyembro niya. Dapat meron kaming programa para sa mga senior citizens na OFW. Ibig sabihin, mga bumalik na miyembro ng OFWs na syempre ay senior na sila at kung kailan sila senior at tapos na magtrabaho ng 30 years, saka naman walang programa for them. Dapat i-address yan. Dapat, of course, meron tayong programa for solo parents, Steph. At ito ay na-extend na ang definition or do sa expanded solo parents law na-extend na yan. Alam nyo ba mga kababayan, solo parent na rin, hindi kailangan maghiwalay, Steph, ng OFW saka ng kanilang asawa. Kung sino yung naiwanan ng anak ng OFW, considered solo parent yan. So, dapat palawigin ang programa dyan sa solo parent. Maaasahan yan. Marami na kaming kinakasa at ikakasa pang mga programa. At syempre naman, Steph, pagdating sa kababaihan na marami tayong mga vulnerable migrant workers o yung mga kababaihan natin na nagtatrabaho sa medyo delikado na mga trabaho ay bigyan ng serbisyo. Malapit sa puso ko ang ating mga domestic workers na kababayan at hindi ako pwedeng pumunta sa isang bansa nang hindi ko binibisita yung mga shelters natin. Kaya magkakaroon tayo ng programa at nandyan nga, siguro ma-mention ko na, Steph, na nag-volunteer nga sa atin si no less than 2015 Miss Universe, Pia Alonso Wurzbach as Global Ambassador. Kasi gusto niya tulungan yung ating mga kababaihan. At ito na nga, yung LGBTQIA+ community na maraming OFW na miyembro ng komunidad na ito na talagang malapit sa puso ko at mabigyan sila ng recognition, mabigyan sila ng mga programa ayon sa pangangailangan nila. So, kung iisipin mo, Steph, ang challenge ko nga sa mga taga-OWA, alam ko mababait na sila. Pero if sinisigaw natin yung OWA Cares or Alagang OWA, ang gusto sana namin, ang mga taga-OWA, ang pinakamababait sa buong gobyerno. Yan ang challenge ko sa kanila. Sabi sa akin nang nasirang si Sec na yung ating yumaong BMW Secretary Sec Toots, bawal magsungit sa gobyerno. Bawal ang mataray. So, ito ang dinadala natin na liderato sa OWA na ang sabi ko sa kanila, dapat pag OWA mabait. Dapat pag OWA tumulong sa ating mga kababayan. So, yan ang
siguro yung change of mentality, hindi naman iba to, no, Mm-mm. sa mga taga-OWA. Ako galing akong DMW, nakikita ko talaga na grabe yung pagiging hardworking nila, Steph. Yun ang madagdag ko lang doon, na hardworking at mababait. Bilang administrator, ang kailangan ko talagang bigay sa kanila suporta, Steph, kasi ang hindi alam ng mga kababayan natin, sa dami ng ginagawa ng OWA, 400 lang po ang organic personnel ng OWA. Hmm. At kaya kailangan namin pong humingi at humingi kami ng tulong sa DBM sa dagdag na plantilla positions or personnel, kasi dumadami ang OFW pero ang numero sa OWA personnel or empleyado hindi ho pa tumataas. Dumako naman tayo dun sa last na agenda, which is yung OWA connectivity. Amin pong nabasa from the page po ng OWA na kumbaga magsasagawa ng malawak at malinaw na information campaign upang mas maraming OFWs at pamilya ang may alam sa kanilang karapatan, benepisyo at paraan ng pag-access ng serbisyo. So, admin, ano po ang components nito? Although parang medyo parang nababanggit nyo na kanina, pero i-expound natin para rin po sa kaalaman ng ating mga kababayang OFWs. Marami kasi tayong mga OFWs na sa sobra nilang sanay at komportable na sa OWA, halos lahat ng concerns nila kami na po ang sumasalo. Yun po ang katotohanan. Kahit na ang issue nila passporting, sa OWA nila ilalapit. Kahit na ang issue nila ay meron silang employer na gusto kasuhan, sa OWA ang una nilang nilalapit. Or kaya naman sa mga kababayan natin na nag-e-expect ng pensyon, yung sinabi ko kanina, sa OWA pa rin lumalapit. Siguro mas maganda, kaya siguro, Steph, yung nadatnan ko rin sa OWA, hindi pa nabi-breach yung pre-pandemic numbers natin sa membership. And yun ang gusto natin gawin ditong taon na ito, na lumampas tayo sa pre-pandemic numbers pagdating sa membership, no? Ano yung gagawin natin dito, no? So magkakaroon tayo ng info campaign, digitalization ang kailangan dito, at kailangan talagang ipaunawa sa ating mga kababayan ang importansya ng OWA membership. Pero kailangan ding magkaroon ng kampanya kasama ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kaya nga, Steph, ito na yung Serbisyo Caravan na ginagawa ng OWA together with the Department of Migrant Workers at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Umiikot tayo sa bawat bansa upang iparating ang mga serbisyo at programa ng gobyerno under sa bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo, para maramdaman nila at malaman nila ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno. Pero napakalaking component nito, yung eGov. Yung eGov, kung saan nandun nga ang mga serbisyo at programa ng iba't ibang ahensya. So pagdating sa OWA, ang gusto sana namin po ay magkaroon ng klarong platform, nandiyan yung OWA app, na palalakasin namin para malaman agad ng miyembro ano ang mga benepisyo pag naging OWA member ka. Pwede na rin nilang i-claim doon yung benepisyo. Pwede na rin silang mag-access ng serbisyo doon pa lang sa app mismo. Pinag-aaralan nga rin namin ngayon ang use ng, connect ko rin doon sa kanina, ng AI, ng OWA, para mas mapabilis yung aming pagbibigay ng serbisyo at atensyon sa marami nating mga kababayan na humihingi ng tulong. At dahil ipakatid na po natin kung ano po yung nilalaman ng 10 agenda, ng 10-point agenda sa ilalim ng Alagang OWA. Ito na lamang po dahil nauubusan din po tayo ngayon ng ating material time. Admin, ano na lamang po ang inyong final message sa ating mga kababayang OFW na makakabenepisyo po sa ilalim po ng Alagang OWA 10-point agenda? Mga kababayan, as we speak ngayon po,
meron na hong natutulungan ng OWA na sabi ko nga po, lampas 5 milyon ngayong taong ito sa iba't ibang programa at serbisyo ng OWA. Pero pangit man pakinggan, kulang pa rin siguro ito sa dami pa rin ng may kailangang tulong na pamilya ng OFW at mismong mga OFW. Ito pong alagang OWA ay hindi lamang sa salita. Gusto ho naming iparamdam sa inyo ito sa serbisyo at programa na ibibigay po at ilalatag ng OWA para sa kanyang mga miyembro. Kami po ay magsusumikap na pabilisin ang mga serbisyo. Alam ko ho, may iba sa inyo nagtatampo at hindi nabibigyan ng sapat na atensyon or yung bilis na ina-expect ninyo. Ito po ay a-address natin sa mga reformang ginagawa na ho natin at patuloy na gagawin. Ito ang direktiba ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kailangan mismong idirekta sa tao, sa ating mga OFWs, ang mga programa at serbisyo ng ating bagong Pilipinas ng ating gobyerno. And Bilang administrator, ayun, medyo napuputol tayo, admin. Go ahead lang po kung meron pa po. yun lang po, Ms. Steph, and hopefully pag nag-launch kami ng iba't ibang mga programa, nandiyan po ang Global na Tayo para i-cover po ito. Maraming salamat sa oportunidad ngayong umaga. Sure po, admin, we could cover that po para mas lalo po natin na maipahatid sa ating mga kababayan ang mga programa po ng OWA. With that, admin Kaunan, thank you again for gracing our program today. Maraming salamat po. Thank you so much. Thank you. At atin pong nakasama si Administrator Patricia Yvonne P.Y. Kaunan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. At dito na po nagtatapos ang edisyon ng Global na Tayo para sa araw na ito. Maraming salamat sa ating technical at production staff na naging dahilan para maging posible po ang ating programa sa araw na ito. At syempre maraming salamat din po sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang na siya rin po na OG host ng ating programang Global na Tayo. Ako po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.